Nilatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga hakbang ng gobyerno para sa mga tsuper, ngayon patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. Ayon naman sa Ibon Foundation, higit pa sa ayuda ang kailangan ng bansa, lalo't posible raw na magtagal pa ang problema. Yan ang unang balita ni Mark Salazar. Kapansin-pansing nag-uumpukan lang ang mga delivery rider at motorcycle taxi sa piling lugar gaya ng bus terminal na ito sa EDSA. Walang umiikot para makarami ng booking. Ngayon daw kasi bawat patak ng gasolina dapat nasusulit. Ngayon, nagpapul tank po ako ngayon ng 300. Kita ko pa lang po ngayon, 300. Ano na, alas 12 na. Nung maliit pa yung gasolina, sa magdamag ko, 2,000. Malinis na yun. Malinis na yon. Dati pag nagpapakarga ako rito ng 2 litro, 120, yung 2 litro ko sir, pumapalo yun ng 1,000 to 1,100. Bago ulit ako magpakarga ulit ng 120. Ngayon yung 100 ko sir, 120, pumapalo na lang ng 600 eh. Napapasana all daw sila tuwing napapanood sa balita ang ayuda sa mga tricycle driver. Pero kung bibigyan nila kami, siguro sa 100%, 40% na tulong na rin yun sir. Medyo malaki-laki na rin sa amin yun. Ayon sa DSWD, sa Huwebes at Biyernes ang simula ng 5,000 peso payout para sa mga delivery rider. Sa Sabado naman ang para sa mga motorcycle taxi. Ang ayuda sa probinsya matapos na ang Semana Santa. Ayon naman sa DA, ipinamamahagi na rin ang 5,000 peso ayuda sa krudo sa sektor na agrikultura. Una nang nabigyan ng ayuda ang mga mangingisda. Bagamat ang pamagat nito, krisis sa langis. Wala siyang anumang binanggit na salitang krisis. Aniya matapos ang payout sa tricycle drivers, magsisimula sa April 6 ang ayuda sa ibang transportation sector workers. Para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Binabantayan din daw ng mahigpit ang galaw ng presyo ng basic goods at sinisiguro ang sapat na supply ng langis at pagkain. Ang kailangan daw ngayon, sabi ng Pangulo, Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. pero ang punto ng Ibon Foundation, higit pa sa aksyon ngayon ng gobyerno ang kailangan sa problemang baka tumagal pa. Huwag natin ikatuwa na yung ayuda na binibigay ng gobyerno, hindi para sa lahat na nangangailangan, hindi sapat para sa pangangailangan. Para sa panandalian lamang, mga one-time lang, parang hindi naman yata isang linggo lamang itong krisis. Walang duda, aabot to ng katapusan ng taon, malamang kay hindi, aapaw pa to into 2027. Ang pangamba rin ni Senador Win Gatchalian, aabot nga sa oil crisis ang sitwasyon, kaya madaliin daw sana ng gobyerno ang pagtugon. Papunta na tayo doon. Halos 3 linggo na itong krisis na ito o yung pagtaas ng presyo ng langis at magkakaroon kasi itong tinatawag nating second round effects or spillover effects sa pagkain, sa sweldo, sa minimum wage at kailangan i-monitor natin mabuti yung sitwasyon. Kaya mga rider at iba pa, tuloy ang kayod para mabuhay. Dumating man ang tulong ng gobyerno o hindi. Pamilyado kami sir, kailangan talaga namin tumuloy sa biyahe. Laban lang. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.